Mga kababayan, isang napakalaking development ang dapat nating tutukan pagdating sa seguridad ng ating bansa. Sa opisyal na pahayag ng Department of National Defense, kinumpirma ang isang high-level bilateral meeting sa pagitan ni Gilberto Teodoro Jr. at ni Catherine Vautrin na ginanap sa Paris noong March 26, 2026. Hindi ito ordinaryong diplomatic visit. Ito ay bahagi ng mas pinalalim na ugnayan ng Philippines at France sa larangan ng depensa. Ang pinaka-highlight ng kanilang pag-uusap ay ang pagpirma ng isang mahalagang kasunduan, ang Philippines-France Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito, bakit ito mahalaga, ano ang makukuha ng Pilipinas, at ano pa ang mga susunod na hakbang bago ito tuluyang maipatupad. Para mas maintindihan pa ang usaping ito, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa ulat ng Department of National Defense, parehong kinilala ng dalawang panig ang lumalakas na relasyon ng Pilipinas at France. Ang cooperation na ito ay ginagabayan ng isang mahalagang kasunduan noong December 2023, ang Letter of Intent o LOI. Ibig sabihin, hindi ito biglaan. Isa itong matagal ng pinaghahandaang partnership na ngayon ay unti-unti nang nagiging konkretong aksyon. Ang LOI ang nagsilbing pundasyon para sa mas malalim na defense cooperation, mula sa military exchanges, joint exercises, hanggang sa posibleng defense technology collaboration. At ngayon, isang malaking milestone ang naabot, ang pagpirma ng SOVFA. Pero hindi lang ito simpleng pirmahan ng dokumento. Sa likod ng kasunduang ito ay buwan, kung hindi man taon, ng negosasyon, pag-aaral, at pagsusuri ng parehong panig. Tinitiyak dito na ang bawat probisyon ay patas, malinaw, at kapaki-pakinabang hindi lamang sa military kundi pati sa pambansang interes ng bawat bansa. Ibig sabihin, bawat detalye, mula sa legal jurisdiction hanggang sa operational protocols, ay dumaan sa masusing proseso para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Ito ang dahilan kung bakit ang ganitong kasunduan ay hindi minamadali, dahil ang epekto nito ay pangmatagalan at direktang makakaapekto sa seguridad ng bansa. Ano ang SOVFA at bakit ito mahalaga? Ang SOVFA o Status of Visiting Forces Agreement ay isang legal framework na nagtatakda kung paano kikilos ang military forces ng isang bansa kapag nasa teritoryo ng partner country. Kung familiar kayo sa VFA ng Pilipinas at Estados Unidos, halos ganito rin ang konsepto nito. Sa madaling salita, kapag may joint exercises, training, o military visits, malinaw kung ano ang rules, responsibilidad, at legal protections ng bawat panig. Ayon sa pahayag, ang kasunduang ito ay magbibigay ng sapat na legal protection sa mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines at ng French Armed Forces. Napakahalaga nito dahil kung walang ganitong framework, magiging komplikado ang coordination, lalo na sa legal jurisdiction at operational control. Sa SOVFA, mas magiging maayos, mas ligtas, at mas epektibo ang joint military cooperation. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng malinaw na legal framework ay nagbibigay ng kumpiyansa sa parehong panig na magsagawa ng mas komplikadong operasyon. Halimbawa, sa mga large-scale military exercises o humanitarian assistance missions, mahalaga na alam ng bawat sundalo kung ano ang kanilang saklaw at limitasyon habang nasa ibang bansa. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang diplomatic tensions at napapanatili ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Sa madaling salita, ang SOVFA ay hindi lang para sa legal protection, kundi para rin sa pagpapalakas ng tiwala at coordination sa pagitan ng mga puwersa. Ano ang makukuha ng Pilipinas? Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng tanong, ano ang benepisyo nito sa Pilipinas? Una, mas advanced na military training. Ang France ay isa sa mga leading military power sa Europe, na may modern equipment at combat experience. Sa pamamagitan ng joint exercises, makakakuha ang Armed Forces of the Philippines ng exposure sa mas advanced na tactics at systems. Pangalawa, interoperability. Ibig sabihin, matututunan ng AFP kung paano makipag-operate kasama ang ibang modern armed forces.
Napakahalaga nito lalo na sa multinational operations at disaster response scenarios. Pangatlo, potential defense cooperation sa equipment at technology. Kung susuriin pa ng mas malalim, ang ganitong uri ng kasunduan ay kadalasang nagiging stepping stone para sa mas malawak na defense industry collaboration. Posibleng magbukas ito ng oportunidad para sa joint research, technology transfer, at maging lokal na production ng ilang defense systems sa hinaharap. Para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil isa ito sa mga paraan para unti-unting mabawasan ang pagdepende sa imported equipment at mapalakas ang sariling kakayahan sa defense manufacturing. Sa long term, maaari itong magbigay ng trabaho, teknolohiya, at karagdagang kaalaman sa lokal na industriya. Bagamat hindi direktang binanggit, kadalasan ang ganitong agreements ay nagiging daan para sa future acquisitions o joint development projects. Bakit nga ba France ang piniling palakasin ang partnership? Sa mga nakaraang taon, makikita natin na ang Philippines ay nagdi-diversify ng defense partners, hindi lang umaasa sa iisang bansa. Ang France ay may aktibong papel sa Indo-Pacific region at may kakayahang mag-contribute sa maritime security. Mahalaga ring tandaan na ang France ay may sariling strategic interest sa Indo-Pacific, kabilang ang proteksyon ng kanilang overseas territories at sea lanes. Dahil dito, ang kanilang pakikipag-partner sa Pilipinas ay hindi lamang pabor sa atin, kundi bahagi rin ng kanilang mas malaking layunin na mapanatili ang stability sa rehiyon. Para sa Pilipinas, ito ay isang advantage dahil nagkakaroon tayo ng partner na may parehong interes sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa karagatan. Sa pagbuo ng partnership na ito, nagkakaroon ng Pilipinas ng karagdagang strategic ally na makakatulong sa pagprotekta ng ating soberanya. Sa mas malawak na perspektibo, ang kasunduang ito ay bahagi ng mas malaking larawan sa Indo-Pacific. Habang tumataas ang geopolitical tensions, mas nagiging mahalaga ang alliances at partnerships. Ang SOFA ay nagpapakita na ang Pilipinas ay aktibong bumubuo ng network ng defense partners, isang multi-alignment strategy, para mas mapalakas ang deterrence capability nito. Hindi lang ito tungkol sa digmaan, kundi pati sa disaster response, humanitarian missions, at regional stability. Ngayon, isang mahalagang punto, kahit napirmahan na ang SOFA, hindi pa ito agad tuluyang epektibo. Sa Philippines, kinakailangan itong ratipikahan ng Senate of the Philippines. Ibig sabihin, dadaan ito sa masusing pagsusuri, deliberation, at approval ng Senado bago ito maging ganap na batas. Ganito rin ang proseso sa France. Ang kanilang legislative body, kabilang ang French Senate, ay kailangang magbigay ng kanilang pahintulot upang maging legally binding ang kasunduan. Sa madaling salita, parehong bansa ay kailangang dumaan sa constitutional process, hindi sapat ang pirma lamang ng mga opisyal. Ang prosesong ito ng ratification ay mahalaga dahil dito nasesuri kung ang kasunduan ay naaayon sa konstitusyon at pambansang interes. Sa Senado, maaaring talakayin ang mga probisyon, magtanong ang mga mambabatas, at tiyakin na walang bahagi ng kasunduan ang makakapinsala sa soberanya ng bansa. Ganito rin ang ginagawa sa panig ng France, kung saan ang kanilang legislative body ay nagsisiguro na ang kasunduan ay naaayon sa kanilang batas at pulisya. Sa huli, ang prosesong ito ang nagbibigay ng legitimacy at matibay na legal foundation sa kasunduan. Ano ang susunod na mangyayari? Kapag naaprubahan na ng Senate of the Philippines at ng French Senate, saka pa lamang tuluyang maipapatupad ang kasunduan. Ano ang mga posibleng susunod? Una, mas maraming joint military exercises. Pangalawa, exchange programs para sa training ng mga sundalo. Pangatlo, mas aktibong military engagements tulad ng port visits at joint patrols. At panghuli, posibleng defense procurement at technology cooperation. Sa paglipas ng panahon, maaaring makita natin ang unti-unting pagtaas ng presensya ng French military assets sa joint activities kasama ang Pilipinas. Hindi ito nangangahulugan ng permanenteng base, kundi mas aktibong engagement sa training at exercises. Para sa AFP, ito ay isang malaking oportunidad upang matuto mula sa iba't ibang military doctrines at operational styles. Habang mas dama-dami ang ganitong engagements,
mas nagiging handa ang Pilipinas sa iba't ibang uri ng sitwasyon, mula sa natural disasters hanggang sa external threats. Sa kabuuan, ang meeting ni Gilberto Teodoro Jr. at Catherine Vautrin sa Paris ay isang makasaysayang hakbang sa pagpapalakas ng defense ties ng Philippines at France. Ang SOFA ay hindi lang simpleng kasunduan, ito ay pundasyon ng mas malalim na military cooperation at strategic partnership. Habang hinihintay ang ratification ng Senate of the Philippines at French Senate, malinaw na ang direksyon ng Pilipinas ay patungo sa mas malakas, mas modern, at mas handang sandatahang lakas. Sa panahon ng pagbabago sa global security landscape, ang ganitong hakbang ay nagpapakita na ang Pilipinas ay hindi nagpapahuli, bagkus ay aktibong naghahanda para sa mas ligtas na kinabukasan.